Welcome sa ating online Bible study. Ako pong muli si Pastor Erwin Dabanden, muling naghahatid sa inyo ng makabuluhang salita ng Diyos. Magdulot nawa sa inyo ng paglagang spiritual ang ating pag-aaral. Ang topic natin ngayon ay pinamagatan kung, sino si Jesus? Ang revelasyon, ang bato, at ang iglesia. Datnan nawa tayo na nasa mabuting kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan, lalo na ang mga kababayan natin sa malayong bayan upang maghanap buhay. Panimula, makikita natin ang isang turning point sa ministeryo ni Jesus. At bago siya magpatuloy doon, tiniyak muna niya na nauunawaan ng kanyang mga alagad kung sino talaga siya. Hindi lang ito tanong para kay Pedro. Hindi lang ito tanong para sa 12. Ito ay tanong para sa bawat isa sa atin ngayon. Simulan natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng panalangin, payagan nawa ng Diyos na turuan tayo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Aming Diyos, samahan mo kami sa aming pag-aaral, papaglinawin mo po ang aming isipan at alisin ang lahat ng bara at pagmamarunong upang malayang makapasok ang unawa at katotohanan habang kami ay nakikinig. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Unang punto, ang opinyon ng mga tao versus ang katotohanan ng Diyos, verses 13 hanggang 14, 13. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad, na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? 14. At kanilang sinabi, anang ilan, si Juan Bautista, ang ilan, si Elias, at ang mga iba, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Ang Cesarea ay isang maunlad na bayan ngunit ito ay punong-puno ng mga Diyos-Diyosan. Sa ganitong kapaligiran, sinimulan ni Jesus ang turning point ng kanyang ministeryo sa pamamagitan ng katanungan, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Tumugon ang mga alagad, anang ilan, si Juan Bautista, ang ilan, si Elias, at ang mga iba, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Ibig sabihin, mataas ang tingin ng mga tao kay Jesus. Tinitingnan nila si Jesus bilang kinikilalang propeta noong panahon, nakakuha siya na mataas na respeto mula sa mga tao. Pero, hindi sapat ang kanilang pagkaunawa kung sino talaga si Jesus. Hindi sapat ang mataas na tingin kung mali ang pagkakilala. Kailangan ang pananampalataya sa kaligtasan, ngunit hindi magbubunga ng kaligtasan ang pananampalataya kung mali ang pagkakakilala. Ikalawang punto, ang personal na tanong ng pananampalataya, verse 15. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Napakahalaga ng tanong na ito, gustong malaman ng Panginoong Hesus, kung ano ang kanilang pagkakilala sa Kanya. Mahalaga na tama ang pagkakilala sa Kanya para sa kaligtasan, bahagi ito ng tinatawag nating katotohanan. Sambahin ang Diyos sa katotohanan. Paano mo siyang masasamba sa katotohanan kung hindi mo siya kilala? Hindi ba tayo nagtataka kung bakit magkakaiba ang pananaw ng mga tao kay Jesus? Tiyak ako na ang isang pananaw riyan ay tama, ang iba ay deception na ng kaaway. Kaya mayroong Biblia, ibinigay sa atin ng Diyos, sa pamamagitan ng mga una niyang lingkod upang turuan at gabayan tayo sa paglapit sa Kanya. Kailangan ay ayon sa Kanyang kagustuhan kung paano tayong lalapit sa Kanya. Kaya nga siya nag-iwan ng Biblia para maging gabay natin. Ang pananampalataya sa Diyos ay mabuting bagay, nagdudulot ito ng kaligtasan kung tama ang pagkakilala mo sa Kanya. Huwag nating ignoren ang aral na ito, alamin natin kung bakit magkakaiba ang tingin ng mga tao kay Jesus at sa Diyos. Magbasa tayo ng Biblia, para matuto tayo. Bawat isa ay haharap sa Diyos, hindi bilang bahagi ng grupo, kundi bilang individual. Tatanungin tayo, kilala mo ba talaga si Jesus? Ikatlong punto. Ang dakilang kumpisal ni Pedro, verse 16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Tinanong ni Jesus ang mga alagad kung sino siya, walang pag-aalinlangan na agad sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dalawang katotohanan ang laman nito, isa. Ikaw ang Kristo, Mesiyas, sugo. Kinilala ni Pedro si Jesus bilang pinahiran ng Diyos. Ang hari na ipinangako, ang darating na tagapagligtas. Mula sa pahayag na ito, naniniwala si Pedro na si Jesus ay hindi Diyos kundi isang sugo lamang. Kailangan na ganito rin ang paniniwala natin, kasi kung hindi gayon, magkakaproblema tayo sa ating pinakamalagang Christian doctrine, na si Jesus ay namatay para sa atin. Kung ang paniwala mo ay Diyos si Jesus,
mayroon kang problema sa loika ng theology, dahil walang Diyos na namamatay. Kung ipagpapatuloy natin ang ganoong paniniwala, na si Jesus ay Diyos, hindi siya dapat namatay krus. Isa palang malaking drama ang kwento ng kamatayan ni Kristo sa krus. Sa katunayan, mayroong lumalaganap na ganitong paniniwala, pinalitan daw ang katawan ni Jesus ng ibang katawan ng tao, at si Jesus ay dinala na sa langit. Ayaw nilang maniwala na si Jesus ay namatay sapagkat hindi ito tao kundi isang Diyos. Kung magkagayon, ang ating doktrina na si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ay isa palang malaking kasinungalingan. Dahil walang namamatay na Diyos. Ngayon, kung naniniwala tayo na namatay si Kristo sa ibabaw ng krus, dapat nating tanggapin na si Jesus ay hindi Diyos, kundi siya ang Kristo o ang sugo at anak ng Diyos. Kasama sa kanyang misyon ay ang magbuwis ng buhay para sa ating kasalanan. 2. Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Hindi tulad ng mga Diyos-Diyosan sa paligid, may natatanging kaugnayan sa Ama, ang sugo. Bagtong na anak, hindi magsusugo ang Ama nang hindi nito kilala dahil mayroon itong banal na misyon mula sa Kanya. Mahalaga na ang sugo ay anak Diyos, dahil ang ituturo nito ay ang salita ng Diyos, siya ang inatasan na magbahagi ng salita ng Diyos. Araw-gabi ay kasama nito ang kanyang anak, kaya nalalaman nito kung ano ang nasa isip at plano ng niya. Ito ang mga talata, Kawikaan Kapitulo 8 versikulo 30, nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya. Ito ang patunay na laging kasama ng Ama ang kanyang anak, sa simula pa lamang ng paglikha ng buong sanglibutan. Dahil kasama ng Diyos ang anak, first-hand information ang knowledge nito tungkol sa Diyos. Nang sabihin ni Jesus na sinugo ako ng Ama, kaya sinusugo ko naman kayo, ito ay pagpapakita na mayroon siyang karapatan na magbahagi ng salita ng Diyos, dahil direkta ang kanyang kaalaman tungkol dito. Ito ang mga talata, Juan Kapitulo 20 versikulo 21, sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Kaya mahalaga na si Jesus ay anak ng Diyos, ibig sabihin, siya ang inutusan ng Ama, sapagkat accurate ang alam nito sa ginagawa ng Ama, si Jesus ang kasama niya araw at gabi. Ang pagkakilala kay Jesus, bilang Kristo at anak ng Diyos, ito ay ang sentro ng tunay na pananampalatayang Kristiyano. Ito ang tamang pagkilala kay Jesus. Hindi yung kung ano-anong pangalan ang ikinakabit natin kay Jesus. Si Jesus raw ay Diyos na sugo ng Ama sa langit. Wala sa tamang loika ang ganitong deklarasyon, hindi isinusugo ang Diyos, siya ang nagsusugo. Kung isinugo si Jesus, patunay yun na hindi siya Diyos. Mas lalo namang wala sa hulog ang nagsasabing tao lang si Jesus, galing sa langit na nagkatawang tao. Kung galing siya sa langit, patunay yun na hindi siya talagang tao, wala pang tao na umakyat sa langit at bumalik, na buhay para maging tao uli. Ang lahat ng ito ay pawang kabulaanan. Hindi sapat ang emosyon, lumalapit tayo sa Diyos at umiiyak pa, pero hindi nadadala dyan ang Diyos. Hindi sapat ang relihiyon. Ang iba ay palipat-lipat pa ng simbahan para maghanap ng maganda, dahil para sa iba ay status symbol ang membership sa church. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Dapat tama ang pagkakilala kay Kristo. Ika-4 na punto. Ang pinagmula ng tunay na pananampalataya, verse 17. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Napakahalagang katotohanan nito, ang tunay na pananampalataya ay kaloob ng Diyos. Hindi siya produkto ng seminaryo at ng mga sikat na universities. Hindi siya bunga ng talino, edukasyon, at tradisyon. Ito ay revelasyon mula sa Ama. Kaya kung hindi ganito ang pagkaunawa natin kay Jesus, hindi tanggap yun sa langit. Lumalabas ngayon na ang ating pagkaunawa sa Diyos at kay Jesus ay mali. Si Jesus ang Kristo, sugo, at anak ng Diyos, ay revelasyon galing mismo sa Ama, hindi galing sa laman at dugo. Ibig sabihin, hindi galing sa tao ang impormasyon. Iyong tradisyon na ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona ay malaking pagkakamali. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, yun daw ang bumubuo ng pagka-Diyos, Godhead. Kailan pa nagkabahabahagi ang Diyos sa tatlong persona? Isang gawa-gawang doktrina na malayo sa katotohanan,
hindi matatagpuan sa banal na kasulatan. Malinaw namang sinasabi ng Biblia na si Jesus ang Kristo, isinugo upang iligtas tayong mga tao, bakit pilit na binabaluktot pa rin kung ano ang nakasulat? Ang sugo ay ginawa ninyong Diyos. Hindi ninyo naisip ang katotohanan na, mayroon bang Diyos na inuutusan lang? Papayag ba ang banal na Diyos na magpasampal sa mga tao at mamatay sa krus? Hinding-hindi papayag ang Diyos, sapagkat siya ang kataas-tasan sa lahat, banal, at makapangyarihan sa lahat. Sa pagnanais niyang iligtas ang mga tao, nag-utos lang ito ng iba na siyang gagawa ng mga gusto niya. Yan ang naging papel na ginampanan ng Panginoong Hesus. Hindi pinilit si Jesus na gawin ang pagliligtas sa tao, pwede siyang tumanggi kung ayaw niya, pero ang sabi niya, Lucas Kapitulo 22 versikulo 42, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Hanggang sa huling sandali naging masunurin si Jesus. Ikalimang punto, ang bato at ang pagkakatatag ng iglesia, verse 18, at sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. May dalawang mahalagang katotohanan dito, isa, si Kristo ang nagtatag ng iglesia, hindi tao, si Jesus mismo. Basic knowledge na ito ng church, mahalagang si Jesus ang founder. Ang challenge sa atin ngayon, paano mo malalaman na ang nagtatag nga ng church ay si Jesus? Malalaman natin ito, hindi sa tagal, tulad ng Roman Catholic Church, hindi sa laki, tulad ng ipinangangalandakan ng ink, hindi sa dami ng miyembro, at hindi rin dahil sa nababasa sa Biblia ang pangalan ng church. Ang tunay na church na itinatag ni Jesus ay nakasalalay sa katotohanan tungkol kay Jesus, ang pundasyon ng iglesia. Ang iglesia ay nakatayo sa, ikaw ang Kristo at anak ng Diyos. Ito ang tamang confession of faith na sinang-ayunan ni Jesus at tinanggap ng Ama sa langit. Ito ang tumpak na pagkakilala kay Jesus. Ang ibang pagkakilala kay Jesus ay buhat na sa masama at panlilinlang ng dyablo. Kapag nawala ang katotohanan ito, nawawala ang tunay na iglesia. Suriin ninyo mga kapatid ang inyong mga simbahan, baka hindi na yan ang tunay na simbahan na itinatag ni Hesukristo. Suriin ninyo ang doktrina kung nakabatay ba sa confession of faith ni Pedro, ikaw ang Kristo at anak ng Diyos na buhay. Dapat hanggang dito lang at hindi sinusubrahan. Tulad ng Diyos si Jesus, isa siya sa tatlong persona, kapantay niya ang Ama, tao si Jesus, at anghel si Jesus. Buhat na sa masama ang anumang labis. 2. Hindi mananaig ang pintuan ng Hades. Ibig sabihin, hindi matatalo ng kamatayan, hindi mapipigilan ng kadiliman. May katiyakan ng tagumpay ang bawat mananampalataya ng Diyos. Ngayon pa lang ay sinisigurado na ng Diyos ang kaligtasan ng bawat mananampalataya, hindi tayo bibiguin ng Diyos sa ating pag-asa. Ang mga taong naniniwala na si Jesus ang Kristo at anak ng Diyos ay hindi mabibigo sa kanilang pag-asa na balang araw ay makakasama nila ang Diyos sa kaharian nito. Matibay ang mga salitang ito, talagang mapanghahawakan natin ang katapatan nito, hindi mananaig ang pintuan ng Hades. Hari nawa dumating ka na Panginoong Jesus. Tapat ang Diyos, hindi niya tayo bibiguin. Ang katunayan na hindi tayo bibiguin ng Diyos, ito mismong sinabi ni Pedro, na sinang-ayunan ni Jesus at kinumpirma ng Diyos mula sa langit. Kung yan ang confession of faith natin, makakatiyak tayo ng ating kaligtasan. Ika-6 na punto, ang mga susi ng kaharian, verse 11. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakaaligan sa langit. Ito ay larawan ng awtoridad sa ministeryo. Tatlong bagay ang matututunan natin dito, ang pangangaral ng Ebanghelyo, pagtanggap ng nagsisisi, at pagtutuwid sa nagkakasala. 1. Pangangaral ng Ebanghelyo. Ang iglesia ay may responsibilidad na ipahayag ang kaharian. Iyan mismo ang bilin ni Jesus bago ang kanyang pag-akyat sa langit, Mateo Kapitulo 28 versikulo 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sama sa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ito pa, Gawa Kapitulo 1 versikulo 8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria,
at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Tayong nasa tunay na iglesia ni Jesus ang may karapatan na mang-aral, hindi ang mga bulaang propeta. 2. Pagtanggap sa mga nagsisisi. Si Jesus ay nagsabi, Mateo Kapitulo 18 versikulo 21, nang magkagayo'y lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito, 22, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo, hanggang sa makapito, kundi, hanggang sa makapitumpung-pito. Ibig sabihin, walang limitasyon ang pagpapatawad natin sa mga nagkakasala sa atin. Marapat lamang na tanggapin ng iglesia ang lahat na bumabalik sa Diyos, ayon sa habilin sa atin na magmahalan tayo. Ito ay babala sa mga iglesia na nagtatakwil ng miyembro. Walang ibang option ang church kundi tanggapin ang nagsisisi. Maliban na lamang kung siya na mismo ang tumanggi sa magandang balita. Iyan ang ibig sabihin ng mga salitang, anumang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang ibig sabihin ng talian, huwag patawarin at supalan ito at kalagan, patawarin at hayaan siyang patuloy na maglingkod sa Diyos. Wala rito si Kristo, kaya ang iglesia, ang kanyang katawan, ang tatanggap sa mga nagbabalik loob. 3. Pagtutuwid sa mga nagkakasala. Sabi ni Pablo sa Galatia 6:1, mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panunumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tingnan ang iyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Ang iglesia na itinatag ng Panginoon ay inatasan na tulungan ng mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, tulungan sila na maituwid ang kanilang pagkakamali para hindi lubusang mapalayo sa Diyos. Ibig ng Diyos na magmalasakitan tayo sa bawat isa. Kanino ba ito inihabili ni Jesus, sa mga alagad lang ba? O kay Pedro lang? Katulad ng ipinagmamalaki ng mga Romano Katoliko, kaya ginawa nilang unang obispo si Pedro dahil ito ang unang pinagbilinan ni Kristo. Hindi ito totoo. Inihabili nito ni Kristo sa iglesia, hindi sa tao. Ito ang talata, Mateo Kapitulo 18 versikulo 18, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakaalagan sa langit. Ang mga salitang, na inyong talian, at na inyong kalagan, ay indikasyon na ang pinagbibilinan na Kristo ay ang iglesia, ang kalipunan ng mga sumasampalataya ang katawan ni Kristo. Debunk na naman dito ang claim ng Romano Katoliko. Ikapitong punto, ang tahimik na utos, verse 20. Nang magkagayo'y ipinagbili niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ito ay taliwas sa sinasabi niyang dapat ipangaral ang kanyang ebanghelyo. Pero, bakit sa pagkakataong ito ay pinagbawalan niya muna ang kanyang mga alagad na ipahayag siya bilang Kristo? Bakit? Dahil hindi pa nauunawaan ng mga tao ang krus, kamatayan, at muling pagkabuhay. Hindi kumpleto ang mabuting balita, ang ebanghelyo kung hindi pa nagaganap ang kanyang pagkakapako sa krus at muling pagkabuhay. Kung kaagad na ibinalita ng mga ito na siya ang Kristo, ang sugo na kanilang hinihintay, baka gawin nilang political leader si Jesus. Ang tunay na Mesiyas ay hindi politikal na mananakop, kundi naghihirap na tagapagligtas. Ikawalong punto, mga pangunahing aral para sa atin ngayon. Kailangan ang personal na sagot sa tanong ni Jesus. Hindi sapat ang opinyon ng iba. Ang mahalaga ay, ikaw, sino si Jesus para sa iyo? 2. Ang tunay na pananampalataya ay galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Kaya dapat tayong manalangin para sa malinaw na puso at isip. Ituon natin ang ating puso at pag-iisip sa kapurihan ng Diyos. Laging magbasa ng banal na kasulatan. 3. Ang iglesia ay nakatayo kay Kristo. Hindi sa tao, hindi sa sistema, kundi sa tamang pagkakilala kay Jesus, ikaw ang Kristo at anak ng Diyos. 4. May katiyakan ng tagumpay ang bayan ng Diyos. Kahit may pagdurusa tayong nararanasan ngayon, hindi mananaig ang kamatayan, tiyak ang ating tagumpay. Pagtatapos, mga kapatid, babalik tayo sa tanong ni Jesus, ngunit kayo, sino ako para sa inyo? Ito ang tanong na magpapasya ng iyong pananampalataya at ng iyong buhay. Kung si Jesus ay Kristo, anak ng Diyos, at tagapagligtas ng iyong buhay, dapat siyang tanggapin, sundin, at ipahayag sa buong sanglibutan. Panalangin.
Ama naming nasa langit, salamat sa iyong revelasyon tungkol kay Jesus na iyong Kristo, na iyong Mesiyas, at iyong sugo. Buksan mo ang aming puso upang tunay siyang makilala. Patatagin mo ang iyong iglesia. At tulungan mo kaming ipahayag ang iyong kaharian hanggang sa wakas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.